po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa muling pagkakataon na matuto po sa inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo ang patuloy po na maggabay sa bawat isa sa amin. Turuan niyo kami, Panginoon, at tulungan, Lord God, na maintindihan ang inyong pong mga salita upang sa ganon ito po ay patuloy na magyabong, Lord God, sa aming pong mga puso. At nawa, Lord Jesus, patuloy po kaming mabuhay ayon sa mga salita mo, O God. Muli, Panginoon, hallelujah, we ask for your guidance and your wisdom sa bawat isa. At ikaw po ang patuloy na manguna sa inyong lingkod, hallelujah, as I deliver your word, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat. Sa iyo lamang namin binabalik lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Praise God, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa muli pong pagkakataon, kapatid, na makatayo po sa inyo pong harapan. And I would just like to continue on what we are discussing, mga kapatid, hallelujah, which is the history of the church. Praise God. And uh, as we've mentioned, mga kapatid, hallelujah, the past Sundays na ako po ay nakatayo dito po sa inyong harapan, napag-usapan po natin, mga kapatid, yung idea po of Stephen and following the Word of God through the lenses of Stephen. We've realized, mga kapatid, no, that the life of Stephen is a very powerful one. Na-realize natin na if we are going to look, no, kung wala pa tayong naiisip o wala pa tayong favorite Bible character, no, we can look into the life of Stephen and we can realize, mga kapatid, na oo nga, that yung buhay ni Stephen is really wonderful life, no, mga kapatid. Naging siya, example sa mga tao that hindi po nababaliwala, mga kapatid, yung pamumuhay ng tuwid, no, na hindi po nasasayang, mga kapatid, yung pamumuhay natin bilang matuwid na tao at lalo higit sa lahat ay pagiging Kristiyano, mga kapatid, no, na yung ating pagpupursigi ay yes, hindi po baka hindi natin makikita o hindi natin nakikita yung resulta ng ating pong pagsisikap sa Panginoon, pero alam natin, mga kapatid, katulad nung buhay ni Stephen, no, na yung reward at yung output minsan, mga kapatid, ay nangyayari kahit wala na tayo, no, kahit lumagpas na, no, kahit baka hindi natin makita sa ating mga lifetime yung ating pagpupursige kung ano yung bunga nito. Pero ang maganda doon, mga kapatid, na kahit ganoon, kahit hindi natin nakikita, we are not after the output. We are after the obedience, yung pagsunod, mga kapatid, no. At tayo kasi bilang mga tao, we are so reliant into that idea. Tayo po ay madalas ay nakaasa doon sa idea na hangga't hindi ko nakikita yung resulta ng aking ginagawa, parang ang hirap. Yes, we could admit to ourselves na totoo nga. Dahil kahit nga, mga kapatid, yung simpleng pinaka very obvious na example, which is yung ating pag-exercise, yung ating pag-workout, no? Kapag sinimulan mo siya after a week, tas parang wala ang nakitang progress o hindi mo nakita na nabawasan ka kahit 1 kilo man lang, titigil ka na. 'Di ba? Kasi yung nature natin bilang tao is very reliant, nakaasa doon sa resulta. Mabilis tayong ma-bored, mabilis tayong magsawa na nawawala yung consistency sa atin. And sa bilang Kristiyano, mga kapatid, sometimes and most of the time, I would say, hindi importante yung kaalabasan, yung output, no? Ang mas importante is yung consistency mo, yung patuloy mo na pag-attend sa gawain, patuloy mo na pagpapagamit sa Panginoon. Bakit sa tingin ba natin sa loob ng 1 linggo, after mo ma-convert, after ng 1 linggo, sa tingin mo,
sobrang tindi sobrang tindi na nangyaring transformation sa iyo, no? Mga kapatid, being a Christian is a process. At kahit po yung mga matatagal na sa gawain ng Panginoon, natututo pa din po tayo, amen? Na kumikilos pa rin ang Panginoon. The moment na hindi na tayo lumalago, kahit matagal na tayo, doon tayo kabahan mga kapatid. No? Na kahit tayo po ay mature na sa gawain, there is still room for us to grow. At yun po yung ating mga natutunan na nakaraan. And I would like to move to the fifth lesson, which would be going to talk about the revival at Samaria, mga kapatid. And we know that this lesson would revolve around, iikot po ito doon sa idea that revival brings joy. And it brings deliverance. Deliverance to the things na hindi natin inaasahan. Hallelujah. In Acts chapter 8, makikita natin, no? Acts chapter 8, verse 12. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. When they heard, nung kanila pong narinig, no, that Philip was preaching, nung si Philip ay nagsasalita at naghahayag ng salita ng Panginoon, they were baptized. Mga lalaki at mga babae were baptized in the name of Jesus Christ. Hallelujah. And sa same na chapter, mga kapatid, verses 1 to 12, we can see, mga kapatid, kung ano yung naging story nito. It went into great detail, no, continuing, mga kapatid, no. Tinuloy nito yung kwento, yung storya of when Stephen died, no, mga kapatid. Nasabi niya, no, and devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. No, that even in his death, there were people that remembered what he did for the ministry, mga kapatid, no. Let us not forget na meron pong mga tao na nakatingin sa atin at mga tao na they really respect our ministry. Sometimes we get discouraged because feeling natin yung ating pong ginagawa sa gawain ay hindi nagbubunga. Tayo po ay nade-discourage, mga kapatid, kasi feeling natin wala tayong nadadala sa paanan ng Panginoon. Feeling natin parang a-attend ka, papagamit ka sa Panginoon. Pero kung i-recall mo, ilang taon ka na sa gawain pero wala pang isang kaluluwa na ikaw ang nagdala sa Panginoon. And aminin natin, mga kapatid, nakaka-discourage nga naman itong idea na ito. But then again, let us remember, just like Stephen, that even in his death, no, devout men carried him. Ibig sabihin, mga tao na matapat, meron nakaalala o merong umaalala doon sa kanya pong ginawa. No? And we should not forget, mga kapatid, that there are people as well that respect us, give reverence to us, and ang tingin nila sa ating buhay Kristiyano ay mataas. No? Yes, hindi man tayo nakapagdala ng kaluluwa, no, in our year sa paanan ng Panginoon, in the years that we are in the service of God, and in the years that we are in the ministry. But then again, mga kapatid, let us not forget yung mga tao na kasama natin sa linggo-linggo. Yung mga tao na ginagawang encouragement po yung ating buhay. No? And these same people na, yes, akala natin we feel discouraged because wala pa tayong nadala na kaluluwa. Pero ang ating palang ministry or ang ating palang natatouch na buhay ay hindi yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, but yung mga taong nakakakilala na. Sometimes we forget that hindi lang yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon ang kailangan ng ating tulong. Ganun din yung mga taong nakakilala na. Yung mga tao na kasama natin every Sunday, they are the same people na kailangan din ng ating pong tulong, ng ating encouragement. At madalas nakakalimutan po natin ito. And I would like to go over this, mga kapatid, no, sa in a few minutes that I have been given, no, mga kapatid. In the history of Samaria,
As I've mentioned, we are going to talk about the revival at Samaria. Hallelujah. In the history of Samaria, in the New Testament, Samaria is referred to a region in the middle of Palestine and not to a city. This Samaria discussed is the city of Samaria. No, let us not be confused because there are multiple uh, instances in the Bible where there is different kasi kung titingnan natin mga kapatid sa Biblia at yung modern day na mapa, it's very different na. Yung mga tawag sa mga lugar noon at yung tawag sa mga lugar ngayon, parehong lugar lang yung tinutukoy pero parang iba na yung tawag, no? At ano ba yung mga lugar na yun? I would say Persia, it does not exist anymore today. Ang tawag na po doon ay ano na? Iran. Yan, mga kapatid. So, just like those same things, mga kapatid, in the Bible. But today, we are going to talk about the city of Samaria. And ang Samaria, mga kapatid, ang Samaritans, pinaghalo ng mga tao, yung nakatira doon. Lineage from Assyrian captivity, at ganun din, may mga Jewish at mga Gentile heritage doon. So, ibig sabihin, merong mga Israelita na I would say, na mga tao na nanggaling sa lineage o sa ancestry ng mga Israelita, ng mga Jew. At ganun din, mga kapatid, meron din ng mga hintil, which is yun nga, yung sabi natin, people that have grew out of the Assyrian. So, magkakahalo ng mga tao yung nakatira dito. Yung mga Samaritans, magkakahalo yung kanilang yung kanilang history, yung kanilang mga parents, yung kanilang mga grandparents, magkakahalo. And it's mixed. Because of it, dahil nga magkahalo, nagkaaroon din ng divide. No? Divide within Samaria, the city of Samaria itself. Because ang mga Jews, they particularly reject the idea of Samaritans na hindi katulad ng or hindi nanggaling sa kanilang lineage, which is hindi rin Hudyo, no? Ayaw nila dun sa mga tao na hindi Hudyo. At dahil nga po ang Samaria ay made up of people na iba-iba yung kultura, iba-iba yung pinanggalingan, iba-iba yung lineage at iba-iba yung history. Ang nangyayari, nagkaaroon din ng divide. Ang tingin ng mga Hudyo, no, according po dito sa ating lesson, no, sa module na ating susundan, ang tingin nila sa mga Samaritano, mga tao na hindi katulad nila, na nandun din sa Samaria, ang tingin nila, aso. Mababa na nilalang. No, mababa ang tingin nila. At dahil sa ganito, na pagtingin sa mga Samaritano at hindi mga Hudyo, mga hintil, dahil sa ganitong pagtingin, mga kapatid, nagkaaroon ng divide. At itong mga Samaritano, meron din silang, I would say, resentment. May pagtulak din, no, na nanggagaling sa kanila. So, para nagka-clash yung mga buhay ng mga taong ito. Bear with me, mga kapatid, no. It will make sense. At ang nangyari ang point dito, mga kapatid, because in John chapter 4, makikita natin, no, that it is said there that Jesus said that he must go through Samaria. Okay? Ang importance nito, mga kapatid, dahil ang mga Hudyo nga, dahil dun sa kanilang innate na galit at resentment towards dun sa mga Samaritano, no? Dahil dun sa kanilang innate na pag-disappointment sa mga ito dahil hindi sila kaparehong Hudyo, kapag dadaan sila may pupuntahan silang lugar na dadaan sa Samaria, pipiliin na lang nilang mag-long cut kaysa mag-shortcut. Bakit? Kasi ayaw nga nila eh. Ayaw nila eh. 'Di ba? Pero ang ano dito, may bigat yung sinabi ni Jesus na alin, that I must go through Samaria. Okay? Naiintindihan natin, mga kapatid, that Jesus chose methods when it comes to calling people, no, unorthodox. Kaya nagkaaroon ng mga kaaway si Jesus
no, mga kapatid. Bakit? Kasi yung mga pinipili niyang paraan, eh, ano, parang frowned upon, parang ano, parang questionable, no? Questionable na, itong ruta na ito, hindi namin 'to madalas tinataha. Bakit ka diyan dadaan? Alam mo yung relationship ng mga tao natin, ng mga Hudyo, pagdating sa ganitong bagay, bakit mo pipiliin na dumaan diyan, no? And sometimes in our life in the ministry, mga kapatid, Jesus is calling us into alin, dun sa mga bagay, mga kapatid, na ah, parang questionable, or kahit tayo minsan magtataka, parang, Lord, bakit dito mo ako dinala? Panginoon, bakit mo ako dadalhin sa ganitong sitwasyon, sa ganitong bagay? And Jesus, being a Jew, decided to go against doon sa kanilang paniniwala. To go against doon sa current, mga kapatid. Hallelujah. Sometimes, for us to be able to call people, we would go also, hallelujah, against doon sa conviction ng ating sarili, na maybe merong hiya sa iyong puso. Gawin na nating simple, mga kapatid. Maybe merong hiya sa iyong puso na ayaw mong lumapit, or ayaw mong mag-evangelize sa kapatid na ito, sa tao na ito, thinking na hindi naman nila hindi naman nila tatanggapin ng Panginoon eh. Alam ko na yun eh, kilala ko yan sila. Hindi naman yan maikinig eh. Magsasayang lang ako ng laway dyan. At I would not push through with this idea. Ayoko na. Panginoon, kung dito mo ako tatawagin, tawag ka na lang ng iba. At we saw that Jesus, no? The example that Jesus set is opposite ng ganitong bagay, mga kapatid. No? Na Hudyo ka, dapat hindi ka dadaan dyan, pero ang ginawa niya, doon siya dumaan sa Samaria. And if we're going to read, mga kapatid, continue reading on this, because of that, yung may babae siyang nakilala doon, and a lot of people, pumunta kay Jesus dahil lang doon sa idea na dito siya dadaan sa Samaria. Mga kapatid, sa ating pong buhay Kristiyano, sa ating pong mga ministry, mga kapatid, the key, no, ang susi, mga kapatid, para na magtawag ang Panginoon, na magdala ang Panginoon ng mga kaluluwa, ay it's us na dadaan sa bagay na ayaw nating gawin. Sa bagay o sa lugar na ayaw nating puntahan. Panginoon, hindi po ako komportable gawin yan. Panginoon, hindi ako komportable na makipag-usap sa mga kaibigan ko. Kasi kilala ko sila eh. No? At kilala din nila ako. Alam niyo, mga kapatid, yung idea na meron tayong tawag dyan, parang ano mo tawag dyan? Hesitation. Ayan. Meron tayong hesitation kapag kakausap tayo ng ating kaibigan, tapos kilala nila tayo. 'Di ba? Bakit? Kasi alam nila lahat ng mga kalokohan natin. Alam nila kung ano yung paano tayo mag-isip, na, ay, sus, hindi ka naman ganyan eh. Sa totoo lang, hindi ka naman ganyan eh. And we are afraid and we are scared that it might backfire to us. No, baka bumalik sa atin itong idea na ito. But just like Jesus said in this chapter in the book of John, na he fought, no? He went against, kumontra siya doon sa commonality, doon sa idea na sinisigaw ng kanyang pagiging Hudyo. At because of that, dahil he was able to go to go outside of his comfort zone, no? He was able to to call people. Yung babae na meet niya doon sa well, no, na sabi niya, nagtaka pa yung babae na, it's a very fun story, mga kapatid. It's one na gustong-gusto ko talaga, no, na para na-imagine ko lang yung conversation nila nung babae na iyon, na na nandun sa well, na ano ka, ba't ka nandito? Diba? Tapos anong pinagsasabi mo? Hindi mo ako kilala. Tapos, no, sinabi ni ni Jesus na
na yung about sa asawa niya, no? Oh, wala kang tawag diyan, wala ka, sabi niya, may asawa ka. Sabi ni Jesus dun sa kanya, may asawa ka. So sabi ng babae, ay, ano po, wala po akong asawa. Sabi ni Jesus no. Kinontra siya ni, oo nga, wala kang asawa kasi 5 asawa mo eh. Wala kang asawa. And I just can't imagine that conversation happening, no, mga kapatid, na natutuwa lang ako dun sa ganung back and forth nila. But then again, I digress. Because of that instance, mga kapatid, it was one of the steps that we can see that in this place, even sa paghahalo, even sa diversity, even when it comes to differences, mga kapatid, kapag merong tao na willing to go out of their comfort zone to be able to call people, alam natin, mga kapatid, that there is something that can happen. Meron pong mangyayari. Kapag meron po, dito po sa kwarto na ito, pag meron po kahit isa na willing na lumabas sa kanilang comfort zone at willing, mga kapatid, na of course magpagamit sa Panginoon at willing na sumuong doon sa conviction, hindi, it's not the word conviction, it's more of like yung resistance ng katawan natin bilang tao. Pag meron sa atin na, or tayo mismo, pag willing tayo na kumontra doon at sundin yung tawag ng Panginoon, alam natin po na merong mangyayari, mga kapatid. At this is just a short one, no? Dito na ako magtatapos, mga kapatid. Itutuloy ko na sa susunod. But in our ministry, that's one thing na po na nais ko po, na gusto na dalhin natin, mga kapatid, is that for us or for the Lord to be able to move, para po ang Panginoon ay makakilos ng buong laya or at least yung sa ating mga buhay, sa ating community, ganoon din makakilos ang Panginoon, no? Mangyari yung plano ng Panginoon, we should be willing to be uncomfortable. In a sense, mga kapatid, uncomfortable in a sense na kung ano yung sinasabi ng ating laman, kung ano yung sinasabi na rejection ng ating laman, we should be able to accept that. We should be able to push through, no? Na suungin yung bagay na ito. Takot tayo, mga kapatid, na ma-reject. Takot tayo, mga kapatid, na ma-decline. But at the end of the day, kung yung takot na yun ay mauuna at kakainin tayo, no? Hindi mo pa nagagawa dahil sa takot mo, hindi mo na ginawa. No? I remember, mga kapatid, no, one of the things that ako, mga kapatid, I also like doing is what we call this rejection therapy. It's a practice, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na gawin ninyo, but I just would like to share. If there's something in my mind na gusto kong gawin, pero alam ko na, ay, mukhang malabo, gagawin ko. Tatanungin ko. At let's say, for example, simple lang na mga bagay. Like, kunyari, yun dun sa, kunyari, sa nagpi-fishball. Kunyari, o nagbebenta ng pwede po ba ako makiganon lang? Alam mo, malabo siya mangyari. But it's a practice for me, no, mga kapatid. Kasi ako, mahiyain po talaga ako. But it's a practice for me to be able to exercise yung aking social and yung the way I handle rejection and the way I handle yung negativity sa aking buhay. And much the same way, mga kapatid, I think it's also a way for me to practice that whenever I will be able or I have the opportunity, meron akong opportunity na maipag-usap or dalhin ang salita ng Panginoon sa ibang mga tao. And if ever I will be rejected, I will not be bummed out. Hindi ako malulungkot, hindi ako hindi ako ma-discourage at hindi ako hinto. Bakit? Because I know that I did my part at kung ano yung nais ng Panginoon doon sa buhay ng tao na iyon, si Lord na ang bahala. I just know for a fact sa aking sarili na I did my part. Hi, mga kapatid. So again, yun lang po ang iwan ko po sa inyo sa oras na ito. Be ready to, or I would say, let's push through doon sa sinasabi ng ating katawan, yung pag sinasabi ng mga tao sa paligid natin when it comes to discouraging us into pushing towards Christianity, yung ating pagsuong, hallelujah, at yung ating pagpapatuloy, mga kapatid. Hindi natin alam
na yung ating pong pagiging malakas at yung ating pagiging persistent sa gawain ay nagdadala at nagpapatuloy. Tayo pala yung tinitingnan ng iba, kaya sila ay nagpapatuloy sa gawain. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. At tayo pong lahat ay tatayo at tayo po'y mananalangin sa pagtatapos po ng ating Sunday School this morning. At bago po tayo kumuha ng ating pong mga offering po para po sa Sunday School. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Hallelujah sa oras na ito at pagkakataon, Panginoon, na inyo pong binigay sa bawat isa sa amin. Thank you, Jesus, dahil ikaw po ang patuloy po na nagbibigay ng gabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ng inyong pong mga salita ay patuloy, Lord God, na mamuhay at magyabong, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. At nawa, Lord Jesus, patuloy kami na mag-stand, Panginoon, to our faith. Patuloy, Panginoon, na manatili, na naglilingkod at sumasamba sa iyo, na despite, Panginoon, ng mga discouragement sa aming mga buhay, sa aming mga paligid, sa aming sarili, ng kaaway, Panginoon, nawa, hallelujah, we pray na patuloy kami, Lord God, na magpo-push through sa mga bagay na ito. The same way na ikaw po, Panginoon, ay nag-push through, Lord Jesus, hallelujah, sa mga sinasabi ng iba, ganun din nawa, Panginoon, nang makita namin sa aming makita mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord Jesus, hallelujah, sa aming pong pagbibigay, nawa, ganun din, ikaw, Panginoon, ang patuloy po na magpala sa mga kamay na patuloy po na contribute, Panginoon, at nagbibigay, Lord Jesus, sa gawain niyo po. At nawa, Panginoon, gamitin mo ito ng buong laya para po sa ikalalago ng iyong pong gawain ng Sunday School, Panginoon, dito po sa lugar ng Tunusan. We thank you, Lord Jesus, for everything. Ikaw lamang, Panginoon, na aming pinupuri at sinasamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Mga kapatid, hallelujah. Tayo po ay magbibigay sa gawain po ng Sunday School. At we have a short break before we start. Tayo po yung magbatian, tayo po yung magkamustahan, mga kapatid.